Namata ang Chinese research ship malapit sa Pag-asa Island. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng Maritime o National Maritime Council. Yusek Lopez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang hapon, Josh Garcia and Asik Weng. At magandang hapon din sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong tanghali. Okay, Yusek, ano po ang reaksyon ng National Maritime Council sa Chinese research vessel na namataan malapit po dito sa Pag-asa Island kamakailan? Again, maraming salamat sa pagkakataong ito ng Josh and Asik Weng. Itong mga nakarang araw, nakapagbigay ulat o report ng ating Philippine Coast Guard sa presensya ng mga Chinese maritime research vessels sa kabuuan ng West Philippine Sea. Mabuti na lang at mabilis at proactive ang ating mga ginawang monitoring ng ating government agencies na sa National Task Force ng West Philippine Sea na kinabibilangan ng Philippine Coast Guard, kasama na din ang ating Armed Forces of the Philippines. Naiulat ang mga illegal na gawain ng China sa ating karagatan, hindi lamang sa Pag-asa Island, kundi pati na din sa mga ibang lugar ng West Philippine Sea. Ito yung mga sumusunod, no? Dalawang Chinese maritime research vessels ay nasa may Itbayat, Batanes sa norte ng Luzon. Ito yung Jiyan-1 at Jiajeng. Sa isa rin maritime surveillance research vessel sa layong 171 nautical miles mula naman sa Bolinao, Pangasinan. Ito yung Zhu Haiyun. At isa ring Chinese MSR vessel sa layong 140 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Ito yung Jiang Yang Hong 33. Ikinukundina ng National Maritime Council ang presensya ng mga MSR vessels na ito, especially sa isinagawang marine scientific research ng Jiang Yang Hong 33 sa vicinity ng Pag-asa Sandy Cays 2 at 3. Ang mga naturang aktibidad ay illegal at nilalabag ang mga probisyon na UNCLOS, particularly sa requirement na kinakailangan dapat may pahintulot ang isang foreign state o organization mula sa nakasakop na coastal state tulad ng Pilipinas bago magsagawa ng anumang scientific research o activities sa ating karagatan. Ang kanilang di umanong research ay ginawa sa vicinity ng Pag-asa kay Sandy Cay 2 at 3 na nakapaloob sa 12 nautical mile territorial sea ng Pag-asa Island at malino naman na meron tayong soberanya at jurisdiction sa lugar na ito. Josh and Weng. Yusek, para sa kalaman ng ating mga kababayan, bakit po itinuturing na illegal o unauthorized yung isinagawang marine scientific research activities nitong Chinese vessel sa bahagi ng ating West Philippine Sea? Well, unang-una, katulad ng nasabi ko kanina, hindi naman actually bawal yung pagsasagawa ng marine scientific research activity. Meron lang kasing requirement, dapat ito ay may pahintulot o mag-request sila ng authority from the coastal state, in our case, ang Pilipinas, bago sila magsagawa. So, without that authority or clearance from the coastal state, anumang research na gagawin nila sa ating karagatan ay tinatawag na illegal, no? So iyan ay anchor sa UNCLOS actually, Josh and Asik Weng. Yusek, pakipaliwanag po, ano pong kagamitan o kakayahan na meron itong Jiang Yang Hong 33 vessel ang ikinababahala ng pamahalaan base po sa investigasyon at pagsusuri? Well, ang Jiang Hong, basahin ko lang para klaro, no. Ito ay meron siyang capacity na mag-conduct ng mga deep scientific research activities na ito ay advanced oceanographic survey vessel na may kakayahang magsagawa ng comprehensive maritime ecological surveys, bathymetric mapping, hydrographic data collection, at deep sea exploration. In short, ito ay may kakayahang gumawa ng intelligence gathering activities sa ating karagatan. Kaya ito ay minomonitor natin at hindi natin pinapahintulutan, especially kung wala silang
authority or clearance sa ating pamahalaan. So, Yusek, gaano po kaseryoso yung presensya ng mga Chinese maritime militia vessels na namataan sa paligid ng Sandy Cay 3 at 4? Well, dahil sa kanilang kakayahan, sabi ko kanila, they have the capability to do intelligence gathering sa ating karagatan, especially sa ating mga subsurface. We are concerned, pero not actually worried. No? Alam naman natin na ang gawain ng China at hindi ito nakakagulat. Pero confident pa rin ang ating gobyerno at masipag naman na nagmamatsyag at magbantay ang ating katubigan, sa ating katubigan, especially ang Philippine Coast Guard at ang maging na rin ang ating Philippine Navy at iba pang kawani ng ating gobyerno. Sa katunayan, nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Interagency Operations ang ating Task Force, Area Task Force West sa ilalim ng National Task Force ng West Philippine Sea. Noong May 17, ang ating Philippine Coast Guard ay nagsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight para i-challenge at i-challenge ang kanilang presensya at sabihin na itigil ang kanilang illegal na gawain at umalis sa lugar. Dagdag dito, nagsagawa din ang ATF West sa pangunguna ng Western Command. Nagpadala sila ng nagkataon na nandun yung ating dalawang Philippine Navy vessel at nag-conduct din sila ng interagency maritime operations. And then, challenge din nila yung presensya ng itong Marine Scientific Research Vessel ng China, pati na rin yung Coast Guard vessel ng China na nag-escort dito sa research vessel. Okay. Yusek, may nakikita po bang posibilidad na magpapatuloy o madadagdagan pa ang presensya ng Chinese Research at Coast Guard vessels sa lugar sa mga susunod na araw? At since nabanggit nyo nga po na unauthorized itong intelligence gathering na ginagawa nila, ano po ang hakbang na gagawin sakaling mangyari ito? Sapat ba na i-radio challenge lang sila, itaboy sila, o is it possible na magbigay tayo ng sanctions as well? Well, base naman sa ating mga report, wala naman tayo nakikitang increase ng mga vessels sa paligid ng Pag-asa. But nonetheless, ito yung nakita natin sa mga nakaraang araw na dumami nga yung presence ng Chinese Maritime Research Vessels dito sa ating karagatan, especially doon sa northern part and the western part. Well, the most that we can do actually is monitor them and document their illegal activities, and our ATF West and ATF North, National Task Force West Philippine Sea, to come up with the report. At ito yung mga report na gagawing basihan ng ating Department of Foreign Affairs to file the necessary, the appropriate diplomatic protest. Actually, hanggang doon lang tayo, wala tayong pwedeng gawing iba kundi i-monitor at i-challenge at paalisin. At least madodocument natin, ipapakita natin sa ating transparency initiative what we are trying to do in a peaceful and non-escalatory approach. So Yusek, bukod po sa pagpa-file ng diplomatic protest at pagmamonitor sa kanila, ano pa po yung mga hakbang na gagawin ng Pilipinas para mapigilan yung kahalintulad na unauthorized foreign research activity sa West Philippine Sea? Well, nais nating ilinawin na hindi pinagbabawal ng Pilipinas ang marine scientific research ng foreign states sa ating maritime zones na mention ko kanina. Basta ito ay naayon sa international law at may kaukulang pahintulot mula sa ating pamahalaan. Ang gagawin lang natin, again, para ma-assert natin ang ating presence or claim sa lugar, ay again we encourage our fisher folks na damihin nila ang kanilang presensya at sa mga lugar especially sa paligid ng Sandy Cay, while it is a challenge on their part dahil alam naman natin na nandun yung mga presensya ng China Coast Guard at maritime militia vessels, but nonetheless we are asking or we are requesting our fisher folks na maglagi doon at nandun naman yung tulong ng ating gobyerno, yung sa programa nating Kadiwa, PBM Kadiwa, wherein the government is offering or giving material support and in terms of yung pagbibigay ng krudo, pagkain, tubig para tumagal ang kanilang pangingisda. At ito yung mga legal activities natin na pinamumunuan ng ating ng pamahalaan.
Okay. Yusek, ano naman po ang masasabi o reaksyon ng NMC sa pahayag ng Chinese Embassy na dangerous and misguided umano ang naging pahayag at hakbang ng Pilipinas kaugnay sa insidente? Well, ang lahat naman ng pahayag at takbang ng pamahalaan ng Pilipinas ay nakabatay sa facts on the ground, validated monitoring at sa umiiral na international law, particular ng UNCLOS, at naka-anchor tayo doon sa 2016 arbitral ruling. Ang mandato ng ating maritime agencies, kabilang ang Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, saman mo na rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at Philippine National Police Maritime Group ay bantayan ng ating karagatan. Magsagawa ng lawful maritime patrols. Ito yung ginagawa nating routine lawful maritime patrols, at magbigay ng tama at factual na informasyon sa sambayan ng Pilipino. Well, their job is to patrol our seas, monitor developments in our maritime domain, and relay verified information to the government and to the public. So, hindi po dangerous o misguided ang pagsasabi ng katotohanan at pagpapatupad ng ating mandato bilang isang sovereign coastal state. This is against what the Chinese embassy or Chinese officials are conveying to the public. At responsibilidad ng Pilipinas na protektahan ang ating maritime zones. Itaguyod ang rules-based international order at tiyaking alam ng ating mga mamamayan ang tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasabay na rin dito, patuloy nating hinihikayat, na sabi mo kanina, ang lahat ng panig ng napairalin at pagpapapigil at pagpipigil, respeto sa international law at paggamit ng maayos at professional na diplomatic channels upang mapanatili ang kapayapaan, katatagan at seguridad sa ating rehiyon. Alright, sir, mensahe niyo na lang po sa mga Pilipino, lalo na po sa mga mangingisda, hinggil sa patuloy na tensyon at presensya ng mga dayuhang barko sa West Philippine Sea. Okay, sa ating mga kababayan, nais naming tiyakin na nananatiling mapagbantay, professional at matatag ang ating pamahalan sa pagtatanggol sa ating sovereign rights at maritime jurisdiction sa West Philippine Sea. Patuloy nating isinusulong ang mapayapang resolusyon sa mga issue alinsunod sa international law, particularly ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Kasabay nito, patuloy din ginagawa ng ating maritime at defense agencies ang kanilang mandato upang mapanatili ang seguridad, katatagan at kapakanan ng sambayanang Pilipino. We are not the ones raising the tension, nor are we inciting anyone to raise the tension in our area. Our Coast Guard, AFP, and BFAR are merely doing their jobs and sworn duties to patrol our seas and make sure that our fisher folks, ang ating mga mangisda, ay makapangisda ng mapayapa, and for our people to utilize our marine resources freely. Again, inuulit ko sa ating mga isang Pilipino, wag po kayong maghunos dili at tuloy-tuloy pa rin po ang ating pangingisda sa ating karagatan, dahil una-una ito ay atin. Lahat ng isda doon, lahat ng yaman dagat ay tayo lang ang dapat makinabang. Nandun po ang inyong gobyerno para tulungan po kayo, bigyan kayo ng suporta, at tuloy po rin namin bibigay sa inyo ang inyong kinakailangang krudo, pagkain, medisina at tubig para tumagal din po ang inyong pangingisda. At meron din pong okasyon na kami po ang susundo o bibili sa inyong mga nahuling mga isda sa dagat para hindi na kayo bumalik sa pangpang at babalik uli kayo. So these are the efforts or initiatives of the government para sa ating mga mangingisda. Ang West Philippine Sea ay atin. At ang pagtatanggol dito ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan, kundi bahagi rin ng ating pambansang pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan. Yun lang, Josh and Asikweng, at mabuhay tayong lahat at para ito sa isang bagong Pilipinas. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council.